trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm fresh but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond this curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy is coming, sing in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. May misa pa po palakpakan tayo pagkakataon ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Ang Diyos po ay mabuti. Amen. Salamat sa mga pagkakataon. Tayo po ay sinasamahan ng Panginoon sa ating mga pagpupuri at pagsamba sa Kanyang banal na pangalan. Glory to His name. Nagpapatuloy po yung ating mga gawain. Nagpapasalamat tayo dahil every fifth Sunday, kada po mayroong fifth Sunday, ang hawak po ay ang mga kabataan. At marahil magiging madalas kapag si Brother Joshua ang magli-lead, ay baka ang youth na rin yung hahawak po doon sa kabuuan ng gawain. Pwera preaching muna. If you have your Bible with you, let's open our Bibles po sa Luke chapter 5 verses 12 up to 16. Nakita na po ninyo. Luke chapter 5 verses 12 up to 16. Magbabasa po ako sa New International Version. Luke chapter 5 verses 12 up to 16. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Luke 5:12 to 16. While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy.
When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. And immediately the leprosy left him. Then Jesus ordered him, don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay pwedeng sumamba at magpuri, magbigay ng parangal, pasasalamat, kasama ng aming mga kapatid, Panginoon, na sa isang linggo kami po ay mayroong pagkakataong ganito. Patnubayan mo po kami. Maliban na samahan mo po kami, wala kaming magagawa. We just pray, Lord, that the Holy Spirit will be with us. We pray that the preaching of your word, Lord God, ay i-anoint mo po, maging tama, Panginoon, ng katuruan at ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Parati ikaw ang maitaas, Panginoon. The people will be drawn to you because you are lifted up, as it is written in your word. We honor you, Lord. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Have you ever been ostracized? Yun pong hindi ka nila sinasali. Yung halimbawa sa inyong magkakaibigan, magkakapatid kaya, magkakamag-anak, you are ostracized. Hindi ka kinakausap. Pinagkakaisahan ka. Have you experienced that? Have you experienced to be judged, discriminated against? Imaginein mo po yung pain ng pinagkakaisahan na hindi ka kinakausap, nagsasalita laban sa iyo. Imagine po yung confusion na hindi mo maintindihan bakit nila ginagawa sa iyo. Hindi mo maintindihan kung wala kang alam na ginawa na masama, tapos pinagsasabihan ka ng masama, at sinisiraan ka, hindi mo alam kung bakit. Ang alam mo, wala kang ginawang masama. Imagine the confusion. And imagine the sorrow. Kapag naka-experience po tayo ng ganyan. Marami po marahil sa atin, we are experiencing this in our lives. O kung hindi man, marahil meron tayong mga kakilala, at iniisip marahil parang wala ng pag-asa na maayos pa. Parang wala ng pag-asa na maibalik pa yung dati that we're excluded, we're judged, we're discriminated. But there will always be hope in Christ. Amen. Jesus is always our hope. Ang lalaki pong ito, nasabi po ng Biblia ay leper, covered with leprosy. He was ostracized. Base po doon sa sinasabi po ng law. He was judged and discriminated against. Kasi po, walang pwedeng lumapit sa kanya. Kahit na ang mga mahal niya sa buhay, hindi siya pwedeng lapitan, hindi po pwede siyang ihag, hindi siya pwedeng kausapin ng malapitan. Wala namang cellphone noon. Paano ka
Ang sabi po ng Leviticus 13:45, anyone with such a defiling disease must wear torn clothes. Hindi man po siya pwedeng magsuot ng mga magagandang damit. Nakagaya ng mga suot nyo ngayon. He must wear torn clothes. Let their hair be unkempt. Buti na lang kami. We don't need na maayos ang buhok, no, Brother Vince? Let their hair be unkempt, cover part of their face, and cry out, unclean, unclean. Kapag lalabas po yan, dapat sisigaw, unclean, marumi kami, marumi. Yun ang dapat nilang isisigaw para yung mga tao ay hindi lalapit sa kanila at mahawaan ng kanilang karamdaman. As long as they have the disease, they remain unclean. They must live alone. Namuhay na po ba kayong mag-isa? Imagine po yung kalungkutan na nag-iisa. They must live outside the camp. Leviticus 13:45. Para bang ang mga taong ito ay hindi pwedeng lapitan, hindi pwedeng lapitan, hindi pwedeng kausapin ng malapitan. Imagine the agony. Doon po, ang masakit po doon ay hindi lamang yung physical po nilang nararamdaman, bagkus yung damdamin po nila na outcast. But these people are not beyond the reach and touch of Jesus. Amen. Amen po ba doon? Jesus is not beyond reach. Ang katotohanan po ay siya po ang mismong umaabot doon sa mga taong nangangailangan ng pag-abot ng Diyos. Amen. Ang mensahe po ang pamagat ay the touch of Jesus. Makikita po natin sa verse 12, ang sabi po, while Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. This man was covered with leprosy. Madali lang po natin makita yan kung gusto po ninyong makita kung paano ang itsura ng isang taong may leprosy. You can check it online. The extremities po niya natutunaw, nasusugat na nawawala. Ano po, yung advanced stage po niyan, hindi lamang po yung dulo, ano po, maubos po yan. Mawawala yung mga daliri po niyan. Mawawala po ang ilong, tenga, mga extremities po. Check it online if you want. Para mas lalo nating mag-grasp kung ano po ang kalagayan po ng taong ito. And he came to Jesus, ang sabi po ng Bible, covered with leprosy. And this man was desperate. Binanggit ko na po ang kalagayan po niya kanina, ano po, ostracized, judged, discriminated against. And no one could heal him. Yung pong mga merong ganito sa panahon natin ay dinadala sa ibang lugar, hindi po ba? Hindi ko alam, nakalimutan ko na sa isang isla sa Palawan, I don't know. At ang mga tao ay hindi po lumalapit hindi dapat lumapit sa kanya. Natatakot na mahawa, dinidespise po siya ng mga tao. Dahil po doon sa karamdaman na yan. Marahil kung hindi po yan matreat ng maayos, ano po, ay malayo pa, alam mo na nandyan siya kasi baka nangangamoy din yung mga sugat. This man
is a lonely man and broken. Hindi lamang doon sa nakikita niya ang kanyang katawan, ang kanyang mukha, disfigured. Unti-unting naubos ang tenga. Yung mga kilay, yung ilong. Pasalamatan na po ninyo ang ilong ninyo. Be proud of your nose. Ang isang gusto kong palitan nung bata pa ako. No? Sana palitan ito ang ilong ko. Imagine, yung kanyang kawalan po ng confidence sa kanyang sarili. Imagine yung pain na nararamdaman po. Imagine po yung hindi man lang siya ma-console, hindi lamang siya mahagkan ng kanyang mga mahal sa buhay upang makiramay po sa kanyang karamdamang ito. Is a lonely and broken man. Pero makikita po natin na siya ay lumapit kay Jesus. Ang sabi po ng salita ng Diyos, when he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Lumapit po siya sa Panginoong Jesus, knowing that Jesus could heal him. Hallelujah. Mayroong pag-asa sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalagayan, na para bagang doon po sa kanyang nakikita, doon sa kanyang sitwasyon, doon po sa kung ano ang naintindihan nila nung panahon na yon. Wala siyang pag-asa. Outcast na talaga po siya. But he came to Jesus Christ with all humility, acknowledging the Lordship of Jesus Christ. Kasi po ang sabi dito, when he saw Jesus, he fell with his face to the ground. Humility. Nagpakumbaba po siya, fell with his face to the ground. And he begged Jesus to heal him. Pag-acknowledge, pagpapakumbaba niya at pag-acknowledge sa Diyos, sa Panginoong Yesus, na kaya niyang pagalingin ang kanyang kalagayan. Amen. At ang sabi po niya, Lord, if you are willing, ang kita ko po dyan, ang interpretation ko po dyan ay, he put his faith or destiny, faith, F-A-T-E. He put his faith in the will of Jesus Christ. Kumbaga, yun ay buong pagtitiwala sa Diyos. Lord, kung ano po ingkek ang kalooban. Lord, kung ano po ang kalooban mo. Kung pagalingin mo ako, kung hindi, he just put his faith, his destiny, doon po sa desisyon ng Panginoong Jesus. Lord, if you are willing, nagpasakop siya dun sa kalooban ng Panginoon. Despite his condition, meron siyang pananampalataya kay Jesus. Meron siyang pananampalataya na kaya ng Panginoong Jesus at gawin po siyang buo. Imagine po, wala na halimbawa hanggang dito. Sa Old Testament po, kung mababasa ninyo, kapag ang mga hari na-conquer, ang ginagawa po ng mga nanalo ng mga hari sa gera, ang ginagawa nila, para wala nang magawa yung mga natalo na mga hari, they cut the thumbs. At saka po yung lalaki sa paa. They cannot hold a sword anymore
Imagine pag wala po ito, wala na yung grip. They cannot run anymore without yung toes nila po. Kung halimbawa, ang taong ito ay wala na ito, mga extremities niya. Imagine po yung affected pati yung balance niya, paghawak niya ng mga gamit. But I would like us to take note of this. He had faith in Jesus' ability to make him whole. Naalala po ba ninyo ang istorya ng isang lalaking bulag na si Jesus po ay he made mud putik. He made mud using lupa, yung lupa and his saliva, laway. Parang sasabihin mo, iyak. Marahil na-share ko na po dito. Alam na ng iba. Ang sabi ni Jesus, si Jesus mismo ang naglagay ng putik doon sa mata ng tao, no? At ang sabi niya, pumunta ka doon sa pool doon at wash your face. At nang siya po ay nagilamos, nakakita siya. Now, mayroong maganda pong doon eh. Mayroong magandang interpretation. Mayroong magandang at mamamangha ka. Ako gustong-gusto ko po ito eh. Yung istoryang ito. Ang iba pong mga nag-aaral ng Biblia ay ang sinasabi po nila, at ito yung aking pinaniniwalaan, wala pong eyeballs yung tao. Wala itong laman na to. Empty po, empty sockets. And Jesus Christ would create itong mga eyeballs na to out of that mud nung nilagay po niyang ganon. And then He could see again. He created po ito. Amen. He had faith. Babalikan po natin ang lalaking ito. He had faith in Jesus' ability to make him whole. Yung pong kanyang deformed, hindi lamang deformed o marahil mga nawala po na mga daliri dyan, yung pong nabawasan na tenga, yung kanyang ilong na marahil na nawala, o naagnas, ibinalik ng Panginoon. Hallelujah! He made the person whole. At marahil nakita ng taong ito yung kanyang itsura dati. Mamamangha ka. Hallelujah! Jesus had the ability to make him whole again. Hallelujah! Praise the Lord. Tumugon ang Diyos sa kanyang panalangin. Sa kanya pong pagtawag, ang sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Tayo po ay lumapit sa Panginoong Jesus with humility and faith, recognizing po our need for healing. Whether ang healing na yan ay physical, emotional, o spiritual. Alam po ninyo, hindi lamang physical ang pinagaling ng Panginoon. Even the emotional state po ng taong ito, imaginein po natin kung paano siya magbalik yung kanyang tiwala. Yung kanyang, ayaw kong gamitin yung self-confidence, yung
Basta yung bang parang magpapalakas muli ang kanyang loob. Hindi lamang po physical, bagkus emotional at spiritual. When God heals, He heals the whole person. Naniniwala po kayo doon? Amen. Hallelujah. At makikita po natin that God responds to those who come to Him with genuine faith. Pero marahil tatanong po ninyo, Pastor, kami rin mayroong mga prayer request. Bakit hindi? Alam po ninyo, we just let God do what He wills. Kasi kagaya ng lalaking ito, sabi niya, Lord, if you are willing. Kumbaga, ang tiwala niya sa Diyos, kung pagagalingin siya ng Panginoon, o hindi. Pero nandun po, sabi niya, if you are willing, Lord, let us just trust the Lord to heal us physically, emotionally, and spiritually. That was the desperate cry for help. Ano po? Pangalawa po, the compassionate touch of Jesus. Verse 13. Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing, He said, be clean. And immediately the leprosy left him. Ang Panginoon, ginawa po niya ang unthinkable. What is that unthinkable doon? He reached out to the man. Basahin po natin ulit. He reached out His hand and touched the man. Ano po? Bakit ko po sinabing unthinkable? Leprous person yun eh. Leper. Binanggit po natin kanina na hindi dapat lumalapit po. Siya mismo dapat ang sumisigaw, unclean, unclean, para hindi siya lapitan ng mga tao. Ano po? This leprous person should not be touched. Why? Because the person who will touch the leprous person will be unclean also. Magiging marumi rin siya. Basahin po natin ang Leviticus 5:3, sabi niya, or suppose you unknowingly touch something that makes a person unclean. Kagaya po nito. When you realize what you have done, you must admit your guilt. Guilty ka kaagad. Now, question. Hindi ba pwede na si Jesus Christ, sabihin na lang niya sa taong ito, halimbawa, sasabihin ng Panginoon, kasi sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Pwedeng sabihin ng Panginoong Jesus, malayo lang siya, sabihin niya, be clean. Pwede naman. Tama? Pwede. Bakit pa siya? Why would he reach out his hand and touch the man? Pwede namang gawin niya yun eh. Sabihin niya, kagaya po nung yung centurion, alam niyo po yung centurion, lumapit siya sa Panginoong Yesus. Tapos sabi ni Jesus Christ, sige, samahan kita sa inyo. Tapos, ang sabi po ng centurion, Lord, I do not deserve na pumunta pa po kayo sa bahay namin. Lord, just say the word and my servant will be healed. Alam niyo po, di ba? Alam niyo po yung istorya na yon? Just say the word and my servant will be healed. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sabi pa ng centurion, Lord, sabi niya, I am a man under authority and I have people under my authority. Pag sinabi ko po sa taong ito na siya ay pumunta sa akin, pupunta. Pag sinabi ko siyang umalis siya, pupunta sa lugar na ito, gagawin niya.
Ang sabi po ng centurion, just say the word and my servant will be healed. Can he not just command the man to be healed? He can. Nagbigay na tayo ng example. Ano po? But why touch the man? Why would Jesus touch the man? Ang Panginoong Jesus po, He demonstrated His compassion and love. Tandaan po, ang lepers po noon, they are untouchables. Mga ilang taon na kaya po ito na meron siyang ketong. Nung time, yung magbuhat, nung malaman na siya po ay merong ketong, wala na pong human touch. Wala na pong lumapit sa taong ito. Wala na. Doon sa kultura po nila, walang malapit, walang makakalapit dyan. Ito po yung mga talagang untouchables. Dahil po sa kanyang condition. Kung ikaw ay magulang po ng lalaking ito, kahit gusto mo, hindi ka makakalapit po dyan. Outcast. By physically touching the man, Jesus showed profound love and compassion. Imagine yung maramdaman po ng taong ito that for so many years, no one had touched him, no one has hugged him, no one came near to him, and Jesus, ang sabi po ng Biblia, Jesus reached out His hand and touched the man. Love and compassion for Jesus Christ. Jesus showed profound love and compassion. Pinapakita po nito that no one is beyond the reach of Christ. He can reach anyone. He can touch anyone. He can touch us in our situations. Amen. Amen. No one is beyond His reach. Salamat sa Diyos that He can reach me kahit na ano ang kalagayan ko, kahit na ano ang sitwasyon ko, kahit na para bagang walang pag-asa ang sitwasyon ko. It's the same with you. No one is beyond His reach. Amen. Why would He touch the man? Because His touch will not defile him. Binanggit na po natin kanina, si Jesus mismo, ang sitwasyon po doon sa, alam po niyo yung babaeng dinudugo for 12 years, unclean din yon. Pero yung babaeng yun, siya po yung umabot doon sa laylayang ng damit ng Panginoong Jesus. At siya po ay instantly pinagaling ng Diyos. At pagkatapos, ang sabi ni Jesus Christ, sino ang humipo sa akin? Who touched me? Yung babae, ang sabi po, di ba, natatakot siya? Kasi ang bawat hawakan nila, ang mga upuan nila, that nagiging defiled. Kaya natakot siya, but that person, that woman, na dinudugo for 12 years, it's also in Luke. Ang sabi ni Jesus, "Daughter, your faith has healed you." She would hear the kindest words that she would ever hear for 12 years. Daughter. Outcast din ito eh. Pero sabi ng Panginoon, mayroong pag-angkin, daughter. Tapos sinasabi ng Panginoon, mayroong kang faith, your faith. Tapos sinasabi niya, you are healed. Kamangha-mangha ang Panginoong Jesus. Ano po?
It's the same as this man. Ano po? Ang hipo ng Diyos, ang pag-abot ng Diyos, it will not defile him. But the one Jesus would touch, kahit po yan ay defiled, kahit po yan ay unclean, will become clean. Amen. His holiness and power would cleanse the man and would heal the man. Hallelujah. Praise the Lord. Dalawa po yun. Pangalawa yun. Why would he touch the man? Beyond the physical healing, Jesus' touch restored the man's dignity. Kung minsan, dahil doon sa mga pangyayari sa buhay nito, dahil sa kanyang kalagayan, parang wala nang dignidad ang kanyang buhay. Parang mamamatay na walang pag-asa. Parang sasabihin, pakinggan dito na lang ako. Because leprosy not only affected the body, but also would deeply scar a person's social and emotional life. Hindi po ba? Yung bang iniisip mo, ang itsura mo, naisip mo, sasabihin ng mga tao, baka niya itsura. It deeply scarred the person's social and emotional life. Ang pag-abot po ng Panginoong Hesus affirmed the man's worth, na mararamdaman niya, mahalaga siya. Jesus would affirm this man's worth as a human being. At i-restore po niya ang kanyang identity bilang isang person. Wow, kamangha-mangha talaga ang Panginoon. Ang pag-abot ng Diyos sa taong ito, it communicated acceptance. Wala na nga pong lumalapit dyan Outcast nga po siya Pero ang paglapit ng Panginoon, pag-abot ng Panginoon sa kanya, paghipo niya, paghawak niya, it communicated acceptance. Nagpapakita po na ang pagpapagaling ay hindi lamang patungkol po sa mga physical na restoration, but also emotional and social. God would heal us, yung pong whole person, not just physical, but emotional, social. Kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos. Kamangha-mangha po ang compassion ng Panginoon. At tayo po ay tinatawag upang i-reflect po natin ang compassion na ito. Ay extend ang grace ng Panginoon na na-experience natin. Extend ang pag-ibig ng Panginoon to those who are rejected, to those who are marginalized by society. At huwag tayong maging bahagi doon po sa pag-judge. Huwag tayong maging bahagi doon sa pag-ostracize ng mga tao, pag-discriminate. Amen po ba? Ang ipakita natin na yung acceptance ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos. Doon po tayo tinawag. Pangatlo po, a testimony of transformation. Pagkatapos po mapagaling ang taong ito, siya po ay inutusan ng Panginoon na ipakita sa mga religious leaders, priests specifically. Sabi niya, don't tell anyone but go show yourself to the priest and offer the sacrifice that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. Ang kanyang pagpapagaling,
Ano po? Ang pagpapagaling ng Panginoon sa taong ito, ano po? It is a testimony to the power of Jesus and the fulfillment of the law. Makikita po natin yung sinabi ni Jesus Christ dito na He came na hindi labanan ang law, bagkus fulfill ang law. Nandun yung pagrespeto po doon sa law, salita ng Diyos. Ano po? Kapag binago ng Diyos ang ating mga buhay, okay, din po natin ang context ng transform dito. Ang sinasabi kong transform dito ay balikan natin ang lalaking ito. How Jesus transformed his physical, his emotional, his spiritual. Imagine po, kung yan ay wala ng daliri, ako po'y naniniwala, nagkaroon po siya ng daliri. Kung yung ilong po niya ay naagnas, nagbalik po yan. Parang yung binanggit ko dun sa mata. Hindi ba kaya ng Diyos yan? Pagalingin lang ba? Pagalingin. Gumaling siya hanggang dito, yung mga sugat, nawala. Kulang naman yung daliri niya. Ako naniniwala, nandyan. Kaya this person was made whole. Hindi lamang basta napagaling. The person was made whole. Physical, spiritual, emotional. When God transforms our lives, yan po ay patotoo sa iba ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang biyaya. Amen. Ulitin ko po. Kapag ang Diyos tinransform po niya ang buhay natin, inayos niya, ano po, physical, emotional, spiritual, it becomes a testimony to others of His power and grace. Sa buhay po natin, isuko natin ang ating buhay upang i-transform ng Panginoon. Babaguhin po ng Diyos, hindi lamang yung ating puso. Sa panahon po natin ngayon, babaguhin ng Diyos ang ating puso. Pero kung ita-transform po tayo ng Diyos, kung halimbawa ay ang ating kalagayan ay magulo ang pamilya, magulo ang isip, babaguhin po ng Diyos yan. Aayusin ng Diyos. Kaya nga, transform. Aayusin po ng Diyos. Kapag inayos po ng Diyos, physical, relational, sa buhay po natin, it becomes a testimony to others. Ako po'y naniniwala na kung ikaw ay first generation Christian, ikaw ang nauna at magulo ang inyong pamilya, naghihirap, ang transforming power ng Panginoon ay hindi lamang sa atin, sa ating panahon, kundi aapektuhan niya ang ating pamilya at ang mga henerasyon na susunod, aayusin tayo ng Diyos, aayusin ang ating mga pamilya, aayusin ang ating buhay, at tayo ay pwedeng mamuhay na mayroong dignidad. Amen. Transform ng Panginoon. Ano po? At ito po ay magiging patotoo doon po sa mga nakakakita, patotoo ng kapangyarihan ng Diyos at ang biyaya ng Diyos na kaya niyang baguhin ang mga sitwasyon ng mga tao. And what should be our response doon sa biyaya ng Diyos, doon sa pag-transform ng Diyos sa ating mga buhay? What should be our response?
Our response to God's work in us should be of obedience and gratitude. Obedience. Doon po sa Luke chapter 5 verse 11, ang sabi po, "So they pulled their boats up on the shore, left everything and followed Him." Sa Luke chapter 5, bago po ang verse na ito na pinag-aaralan po natin, si Peter po ay kasama ng kanyang kasamang mangingisda. Sila po ay nangisda ng buong magdamag at wala po silang nahuling isda. Ang pagtawag ba ng Diyos na ito sa kanila ay just for the sake of miracles? I mean, saan nila dinala yung mga isda na nahuli nila? Pagkahuli bang ganyan, ay hinayaan din, binulos na laking dagat, pasibayo. Anong ginawa nila? Remember that these are fishermen. Siyempre, yan po ay pinenta nila. At malaking pera yon. Biruin mo, 2 bangka, halos lumubog. Imagine po kung ilang kilograms yon. Hindi kaya po iyon pwedeng iwan nila sa kanilang pamilya para yan po ay, o kaya pambayad po nila ng mga liabilities nila. The Bible is silent. Pero ang point ko po dito, yung bang miracle na yun, just for the sake of miracles, mayroong purpose yun. And when Peter saw this miraculous catch of fish, at marahil, marami ang pwede niyang masolusyonan sa benta ng mga isda na ito. Ang sabi po ng verse 5:11, "So they pulled their boats up on the shore, left everything and followed Him." Our response to God's work of transformation in our lives should be that of obedience. Ang sabi po, and followed Him, left everything and followed Him. Our response should be to obey Christ. We have experienced Christ in the past. At higit pa po ang ipaparanas ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Sa mga darating na araw, huwag po tayong tatalikod sa Diyos. Na-experience na natin ang marami kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Hindi po ito panahon na tayo ay tatalikod. Amen. Kundi panahon na lalo tayong sumunod sa Kanya. Our response to God's work in us should be obedience and gratitude. Gratitude. Si King David po, from a shepherd boy to kingship in Israel. Magbuhat sa mga inaalagaan po niyang tupa, pinagkatiwalaan po siya ng Diyos na maging hari po ng Israel. One of the greatest king, if not the greatest king in Israel. Of course, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Si David po, pinakita ng Panginoon ang mangyayari sa mga descendants niya. Sinabi ng Panginoon, ang mga mangyayari sa mga descendants niya, na ang trono po ni David ay kailanman ay hindi po magtatapos. Saan po ba ang fulfillment nun? Hindi ba't nasakop sila? Saan ang fulfillment nun? Ang fulfillment po noon ay kay Jesus Christ, the King of Kings. Kasi sabi niya, yung Messiah
ay sa lahi po ni David, sa linya ni David, and Jesus Christ would reign forever? Now, nung si David po, sinabi ng Diyos yon, ito po ang sinabi ng Diyos. Then King David went in and sat before the Lord and prayed, "Who am I, O sovereign Lord, and what is my family that you have brought me this far?" You read between the lines. Hindi ba't makikita mo dyan, mararamdaman mo dyan ang pagpapasalamat po ni David sa Diyos. Ang pagpapakumbaba po ni David sa Diyos. Lord, sabi niya, "Who am I, Lord, and what is my family that you have brought me this far?" Lord, dinala mo kami sa kalagayan ganito. Our response to God's work of transformation in our lives should be that of obedience and gratitude. Ang hipo po ng Diyos ay para sa ating lahat. The touch and compassion is for all. The Lord is willing to heal. Ang sabi niya, "Lord, if you are willing, you can make me clean." The Lord is willing. The Lord is willing to heal, and the Lord is willing to restore each and every one of us. Personal. But we must come to Him in faith. At kapag tayo po ay hinipo ng Diyos, ang buhay natin, His touch will transform our lives. At bilang pong tagasunod ni Kristo, tayo po ay tinatawag upang i-extend natin ang compassion na ito sa iba. At magpatotoo ang buhay po natin doon sa ginawa ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Sasamba tayo sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Let us worship the Lord. Let us worship Jesus. He is worthy of our praise. Thank you for your love and compassion. More than word can say, I want your presence for all of my days. I want to know you and to be where you are. Salamat Now po. I love you with all of my heart. I draw closer still. I draw close. In your presence I'll be found. I can feel your spirit drawing me now. For more of you I'm crying out. Oh, I'll never stop running and chasing you down. 'Cause my heart is longing to be with you now.
Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Diyos. I want you, Jesus, Salamat po. more than words can say. I want your presence for all of my days. I want to know you and to be where you are. Now I love you with all of my heart. With all of my heart. I draw closer still. I draw close. In your presence I'll be found. I can feel your spirit drawing me now for more of you. More of you, I'm crying out. Never stop. Oh, I'll never stop running and chasing you down. 'Cause my heart is longing to be with you now in your presence. 'Cause in your presence I'll be found. 'Cause I can feel your spirit drawing me now. For more of you, for more of you, I'm crying out. I'll never stop, I'll never stop running and chasing you down. 'Cause my heart is longing to be with you now. Pushing to the crowd. I'm pushing to the ground. 'Cause Lord, I need you now. Jesus, I'm desperate for a touch of heaven. I'm reaching out to you. Your power's breaking through. Lord, I believe it. 'Cause Lord, I'm believing. I'm pushing to the crowd. 'Cause Lord, I need you now. Jesus, I'm desperate for a touch of Him. I'm reaching out to you. Reaching out to you. Oh, your power's breaking through. 'Cause Lord, I'm believing. Lord, I'm believing. Ooh. Hallelujah. Jesus, I believe in you. I am prayer. But you and everything is no you. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Oh, in you I am free. Just one touch, just one touch from you. Everything is new. Salamat po, Ginoo. Salamat po, Diyos. Ating kang makalaan na tagkil kareng bawat metong. Ikayang mikibalo king bawat kalagayan at sitwasyon mi. Yang struggle sa kayang puso mi at kaisipan. Kareng kakayarapan mi po. Pero salamat, Ginong Diyos, pwede kay maus. Lord, if you are willing, and we believe you are willing, Lord, to touch our lives.
You have that special touch for each and every one of us. Karing kaya kami pong kalagayan ng sitwasyon. Karing panamdaman na rin kaya kaming katawan. Ginoo, karing kaya kaming kakahirapan na balamo, insurmountable. You have a special touch for each and every one. Thank you for your compassionate touch, Lord God. Thank you for your love. Thank you for your restoration. Lord, thank you that you can transform our lives, transform our situations, Lord God. In the name of Jesus Christ, pwede, Panginoon, ng mga buhay namin, ng mga ginawa mo sa amin, at ang mga gagawin pa ay maging patotoo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at ng iyong biyaya, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po. And we pray that our response would be of obedience and gratitude. Salamat po. Salamat. Panginoon, sa pagkakataong ito, inilalapit po namin si Eva Kapati. Meron siyang cancer, Panginoon, with pneumonia. You can heal her, Lord. In the name of Jesus Christ. Lord, hipuin mo ang kanyang katawan, Panginoon. In the name of Jesus, nothing is impossible with you, Lord. Let your healing power be upon Eva Kapati. She has cancer, she has pneumonia. And Lord God, even right now, just say the word. Lord, if you are willing, you can heal her, Lord God, in the name of Jesus Christ. Lord, abutin mo po si Eva Kapati. Pagalingin mo, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pagsama mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, we pray na ang mensaheng ito ay itanim mo sa puso ng bawat isa sa amin. Magdala sa amin, Panginoon, ng lalong pagtitiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig. Magdala sa amin, Panginoon, na parati kaming tumingin at magtiwala sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, ang iyong mga anak na naririto, sumamba, nagpuri, nagpasalamat, tumanggap ng iyong mga salita. Maranasan po nila ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone. Pagpalain kayo ng Panginoon.